Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Julia, author promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ng banal na Pagpanalia, ay ating hagi sa inyo sa linggo. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging ehemplo ang palaro o paalisahan para sa matatag na pananalig upang makamit ang gantimpala. Kaya ang babasahin ko sa ito mula po sa sumabog ng mabuting balita sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos kung magitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito sa 1 Korinto Kabanata 7, talatang 2 hanggang 25, ito po ang mensahe. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang ninyo ang gantimpala. Lahat ng manalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na inaagad natin ay pangmahabang panahon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia. Kabanata 5, talatang 16, talatang 22 hanggang 23 at 26. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko. Ang Espiritu ang gagawin ninyong katubay sa inyong buhay. Huwag ninyong susundin ang pista ng laman. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay paggalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kapapatan at kahinahuan na nagpipigil sa sarili. Walang utos sa laban sa ganitong bagay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainitin. At ipagpatuloy po natin sa 2 Thessalonica Kabanata 2, talatang 10, ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Ang mga tao maliligtas sana kung kanila tinanggap at inibigyan katotohanan. At ipagpatuloy po natin sa Santiago Kabanata 1, talatang 2, ito po ang mensahe. Mga kapatid, magalat kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong pagtagumpayan. Ito po ang mensahe at salita ng ating mga Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelism. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito. Tapos dun sa tema na maging ehemplo, ang palaro o pagpalitaan para sa matatag na pananalig upang makamit ang gantimpala. Ngayon, ipasalamatan po muna natin ang ating mga Panginoon Diyos sa banal na Espiritu Santo. Waiting ang banal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga Panginoon Diyos, ang Yeso Kristo at Santa Maria. At nais po ipabatid sa atin ang ating mga Panginoon Diyos sa kanyang inihayag mula sa pagpapahayag ng Panginoon Yeso Kristo na nais pong maipabatid niya sa atin na ang ating pananampalataya ay parang pagloob sa isang petisyon na kailangan natin na maipanalo ang ating pananampalataya para makamta natin ang gantimpala na tayo ay nakaisa sa buhay na walang hanggan at kanyang pag-ahari. So yun ang ating gantimpala kung nalo natin ang ating pananampalataya sa buhay na ito na parang nanlalaro. Ngayon, sa pamumuhay na ito na parang manlalaro, kung tayo ay isang tunay na manlalaro, kailangan tayo mamuhay na mayroon tayo ay mamuhay na mayroong pananampalataya at tayo ay magabayan sa ating pamumuhay na ito na espiritu. So tayo ay sa pamumuhay natin na ito ay kailangan tayo ay may pananampalataya sa Panginoon Diyos at tayo mula sa Panginoon Yeso Kristo. Yan. Tayo ay dapat ay magabayan ng mabuting balita mula sa partikular itong gabayan tayo ng Espiritu Santo. Na kagaya, halimbawa kung ikaw ay isang manlalaro sa pamumuhay na ito, as is, magabayan ka ng Espiritu Santo para maiwasan mo ang pita ng laman. At doon sa ginagawa ng manlalaro na ikaw ay mayroong pagkasanay na sarili, lalo ka nang higit pa dyan sa gabay ng
Espiritu Santo. Yan. Naiwasan mo yung makakita ng laman, lalo na sa iyong pag-asanay bilang manlalaro. Ngayon man ay inihandin nga ang pananampalataya para sa pagiging ng manlalaro na ito ay mayroong paghubog sa kanyang mga sarili para manalo. So ngayon ay ganyan tayo na dapat na sa ating pamumuhay na yung mga aral kagaya ng mintaw na tayo magabay ng Espiritu Santo na tayo ay ang magbubunga nito kapag tayo inagabayan ay magkakaroon tayo ng kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan. So maging ganyan tayo sa ating pamumuhay kung tayo magagabayan ng Espiritu. So sa pagiging isang manlalaro, tayo ay isang mabuting manlalaro. Tayo ay hindi mandaraya, matapat tayo, mabait, so matyaga tayo. Hindi tayo palaway, hindi tayo mainggitin bilang manlalaro at sa ating pamumuhay na ito. Tayo man ay bukasya man natin manlalaro o hindi. So yun yung example ng ating pananampalataya na para tayong manlalaro at particular kung tayo manlalaro sa pamumuhay na ito, dapat tayo yung pananampalataya. Magabayan tayo at yung ating pamumuhay nga ay para din yan yung ginagawang paglalaro. Paglalaro na kayo ay mayroong disiplina sa inyong katawan na parang disiplina ng ating pananampalataya. Masanin nyo sa inyong pamumuhay, hindi lamang disiplina sa paglalaro, kundi yung pananampalataya sa Panginoon. Gabay dun sa mga mismong ang bukasyon ay kayo ay man o kayo ay sumasali sa balisahan, kayo ay sportsman. At sa pangkalahatan nga ay we are comparing ito. We are ginagawa natin, inaambing natin pananampalataya yung pagiging isang. At tayo ay bilang wag tayong sa pamumuhay natin na ito, wag tayong padaya sa espiritu ng kamalian. Kaya yung espiritu ng kabutihan, yung espiritu ng Diyos ang ating magigabay para tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. At kung madadaya tayo ng espiritu ng kamalian, parang isang manlalaro, kung ikaw ay matetem sa mandaraya, matetem ka na gayahin mo matetem ka na gumawa ng mabuti sa paglalaro, so hindi ka mananalo, mananalo mo iswat. Kaya sa ating pamumuhay, hindi tayo sa pamumuhay spiritual natin ay mapuporpit yung ating pananampalataya, tayo ay baka ma-impair yung mandaraya sa pamumuhay na ito kung tayo ay gagawa ng hindi mabuti. At bilang manlalaro, kung ikaw ay parang manlalaro, kung ikaw hindi mabuti, so kung natalo ka, o mabuti ka, pamumuhay na ito ay ikaw magtatagumpay para sa kaligtasan spiritual, maaari ka makakusahan. Maging mabuti kang mamuhay at kung manlalaro kang nga mismo sa pamumuhay na ito, maging mabuti ka. Hindi lang basta tayo. In-example natin yung manlalaro nga tayo pagbubuga sa sarili natin, mayroong pagpanalo, ganun natin yung pinapanalo yung ating tayo ay nakukulala ng ating sarili sa gabay ng Espiritu. Kung tayo nagagabay ng Espiritu Santo, hindi tayo mahihikayat ng Espiritu ng kamalian. Kapag kung tayo mahihikayat ng Espiritu ng kamalian, ay problema. Tayo ay mabubulit sa impyerno sa ulat ng ating Diyos. Kaya ngayon, kung tayo ay nakadaranas ng pagsubok sa pamumuhay nito, kagaya ng manlalaro, kung nakaranas kayo ng pagsubok sa inyong paglalaro, kung kailangan lumanas ng mga pagsubok, kung sa halimbawa kayo ay natalo, ito yung magiging gabay nyo para sa susunod ay may yan ang magtutuloy sa inyo sa inyong pamumuhay na kayo halimbawa, kaya ka natalo, makikita mo, ma-analyze mo, positive, negative, kung sa cupid, ano naman mo, pinabuso mo yung training mo, hindi ka rin pumili sa sarili mo, kaya ka natalo. So, mas defeated yung kalaban mo. So, being defeated ay maging tuwid yung para may panalo. Bagamat ang bawat manlalaro ay panalo na agad sa pagiging manlalaro kung matutupad mo ang makapaglalaro ka ng maayos. Bilang tayo ay matutupad mo rin sa kalooban ng Diyos, tayo ay may
ipapanalo natin lahat na tayo ay pare-pareho mananalo kung tayo ay makatutupad sa kanungan. Muli, sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. Malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual at kayo ay magkaroon ng kaligtasang practical at mamumuhay na maayos sa pamumuhay ito. Tayo ay patuloy na nananampalataya, nagabayan tayo ng Maria ng kanyang pagkakilala, ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mga na tayo ay lalong gabayan niya ng iba't ibang kanyang paggabay, lalo na ng kanyang pagmumit ng kanyang maliwanagan din kayo sa inyong mga tahanan sa makapapadakinig ng ating pagbabahagi nito at kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Diyos kung kayo hindi pananampalataya at mapaigting ninyo o mapanatili ninyo ang inyong pananampalataya sa gabay ng banal na Santa Maria. At higit sa lahat ay ang pakikinig ng mga na ito'y patuloy nyo sa gawa at panatilihin na pananampalataya. At sa mga hindi pananampalataya, kayo makinig at inyong sa buhay ang mabuting balita, kayo ay makisa sa simbahan, kayo ay mabautismuhan, kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. At muli sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa doon. Upang maunawaan natin ang ating mga pananampalataya, hindi tayo magkaroon ng sa ating pananampalataya, sa ating banal na o ating mga pinaniniwalaan. Ngayon ay iiral ang kapayapaan, iiral ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan ng konsensya sa isa't isa. Sa gayon may karahasan, digmaan at hindi mabuti sa bawat mga relihiyon at bawat isa na nakaka-apekto sa buong mundo at bawat mga pamilya at bawat mga tao. Bagkus nagagabayan ng bawat pamilya, bawat komunidad, bawat bansa, bawat nagkakaisang mga bansa, bawat mga organisasyon dahil lipi sa pagkakaisa ng mga sa pagkakaisa ng bawat mga iba't ibang mga relihiyon at pag-unawaan na kayapaan sa mga unawaan ng magkakaibang pananampalataya sapagkat maraming iba't ibang pananampalataya sa mundo. Yan at doon sa CBCP, Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng Banal Santa Maria at patuloy ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mga at sa ating munting kakayanan, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ay patuloy tayo na nampalataya ng paggabay ng Maria at ang maliwanagan lalo sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo na mapagbuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At sa mga kapamalaan, sa pamalaan naman sa Pilipinas, ay maliwanagan kayo ang Banal Santa Maria at mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti. Mamahala kayo ng patas, tangulin niyo yung karapatan ng tao at patas ng justisya. Sa gayon, ang mga mamumuhay na maayos ang inyong mga nasasakupan ng ayos sa karapatan at sila ay sila ay makararanas ng patas na justisya at kapayapaan. Muli doon sa amin namang lokal na pamahalaan, kay patuloy na magabayan ng Banal Santa Maria at maliwanagan kayo at patuloy niyong pag-ibayuin ang karapatan ng tao at patuloy niyong ibayuin ang mabuting pamamahala at maging sa lokal na pulisya, pag-ibayuin ang mabuting pamamahala at papahiran ng pisito. Tumunin niyo palagi yung karapatan. Magabayan kayo ng mabuting balita at maliwanagan ng Banal Santa Maria. Sagay ay maiwasan nyo yung matin kayo sa inyong paglilingkod sa bayan at Panginoon. At doon sa aming lokal na parokya, maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria, hindi pagpapulurin yung mga may patakeson sa pananampalataya sa ating Panginoon na Panginoon Kristo at Espiritu. Magandang hapon sa inyong lahat. At muli ang pagpapala ng Panginoon Diyos at proteksyon ay